Hello everyone! Welcome to Alaminos City and we're here in 100 Islands. Ayan, bago po kayo pumunta ng 100 Islands, pag magplano po kayo, so siguraduhin niyo muna mabuti na okay po yung transient place ninyo or kaya hotel. So nire-remind ko lang kayo hindi ko nababanggitin yung mga kung saan kami nag-transient or ano pa ba. But I will just remind you and have and give you a warning kasi based na rin sa experience namin para kayo hindi na rin po kayo ma-hassle kapag kayo naman ang magpa-book at pumunta ng 100 Islands. Okay, so ano ba yung mga nagastos namin muna? So mas maganda kung may sarili kang sasakyan kasi yung sasakyan po namin ay nagkano lang yung nagastos namin sa gasolina, 3 to 4K, balikan na yun from Ilocos. So, Candon, Ilocos, papunta sa Alaminos City. Ayan. And after that kasi, pumunta pa kami ng Villasis. So, punta, talaga, 3 to 4K siya. Back and forth na po yun. So, mas preferably, gumamit kayo ng sarili ninyong sasakyan. And then next, ang difference kasi ng pag sa hotel ka nagpa-book at saka sa transient, sa hotel, hindi ka na nila, basta nakapag-book ka na, hindi ka na nila papakialaman ba? Hindi sila magsasuggest kung ano-ano dyan. Well, sa transient, yes, it's like your house talaga. It's a family. Pwede kang magluto, ganyan. But then, magsasuggest yung may mga iba na magsasuggest ng mas murang sakay. So, I don't know. Kasi, i-offer ka nila na ba't ang mahal naman dyan? Kasi, meron naman talagang site or page ang Alaminos City sa tourism po nila. At mga legit naman po yun. So, nakita kasi namin dun is 4-5, mga ganun po. Kasi 12 packs po kami. 12-5 yung 12 kami and then 4-5 yung bayad po nung rent ng boat. Kasali na po dun yung vest, kasali na environmental fee, kasama na yung garbage fee, mga ganyan. And then, yung iba naman, nag-offer naman ng plus mura kasi 2-4 lang yung bangka, ganyan. Pero except pa doon yung yung fee ninyo na 120 yata. Kung ako nagkakamali, 120 sa mga adult, ganyan. May yan Pag senior ka, syempre may discount, may 20% discount, PWD, meron din. Tsaka yung isang bata. Kasi, naman siya, maliit lang siya. So, 3 years old pa lang. So, ganun. And then, ang nagastos dun sa, ito base sa experience namin nagagastos ko is, na siya. So, 3,000 plus na kasi 2,400 plus 952 plus 300 plus. And then, may nag-offer after that, na transaction, may pumunta sa amin, nag-offer siya naman ng rental ng vest. Na yung vest daw na yun, pwede natin gamitin pang swimming doon. Kasi yun daw mga vest na nasa mismong boat na is hindi namin pwedeng gamitin sa snorkeling, mga ganyan. Sa diving, tatanggalin daw namin kasi yun, pagbaba namin ng bangka. And then, ang sabi sa amin is 2,500 and then tumawad na lang po ako. Bakit ano po bang last price po ninyo? Parang sobrang mahal naman ng 2,500 sabi ko. So naging 2,000. Tumawad ulit ako. Kasi sabi ko naman, hindi naman po kasi lahat sir dito ay mag-snorkeling, baka 4 lang or 5, mga ganyan lang po. Ganun. O kaya magda-dive, ganyan. So ginawa niyang 1,500. So parang feeling naman namin nakatipid kami. And then, alam mo ba nangyari yung mga nauna sa amin pero mas mahal kasi binayad nila. Doon sila sa labas ng vest nila. Tapos kami, pinapasok na doon sa bangka na good for 12. Napasok na kami doon. Nandun na yung mga vest. Tapos naglagay lang sila ng pang-snorkeling na para pernalias. Yun palang yung lalagay sa bunganga. Sabi yung ganyan, pati ba naman yan nirerentahan? Syempre, ginamit na ng ibang tao. Kaya pag balak yung mag-snorkeling, bumili na lang kayo sa sarili ninyo. So, ang labas is wala rin lang nakagamit sa amin nung snorkeling na para pernalias po nila yung lalagay sa bibig. So, para may sa oxygen. Okay, ganun. Tapos, ganyan, nagulit kami kasi nung in-offer sa amin yun, pumunta na kami. Nakita na, bakit ganito yung daanan?
yan, ganyan. So, balik ulit tayo sa kwento. Medyo magulo yung kwento ko. Balik tayo dun sa, before pa, nung nagbayad na kami and so on, and dun sa best. And then, ganyan po, siya? Makipot yung daanan. Ayan. Tapos, hindi siya yung nakita nyo kanina dun sa 2020, 500 Islands. Yung parang welcome po. Walang signage. Annex pala yun na port. Ang tagal-tagal pala ng biyahe namin. Para more than 15 minutes, I guess, bago kami nakarating doon. Sabi ko, dito ba talaga? Gumanon kami. Sabi kasi mas mura, kaya doon kami pumunta. Pero nga, gaya ng sabi ko kanina, so parang naging 4,000 plus lang din. Mas mura lang ng kaunti, doon sa 4,500. So, pag kayo pumunta, kung may kakilala kayo sa Alaminos, magtanong na lang kayo sa kanila or mag-direct na lang kayo doon. Kasi malapit lang naman pagpupunta ka doon sa harap lang yan, nandun na rin ang tourism. O kaya, tignan mo yung site ng tourism, yung Facebook page nila, doon ka na mag-inquire, doon ka na pa-reserve ng slot ninyo. Ganyan. And yun nga nangyari. But then, pawi naman yung medyo pagkadismaya. Kasi nga nalibot naman namin yung 100 Islands. Then, bumaba kami ng 4 or 5 lang yata na isla. Kasi nakakapagod pala talaga. Tapos yun, medyo nag-stay kasi kami ng medyo matagal sa isang isla. Ganun, kaya medyo natagalan kami. Then, konti na lang yun, napasyalan din namin. And, kaya advice ko na lang po sa inyo kung kayo po ay magpapabook. Hanapin nyo na lamang yung website or kaya ang Facebook page ng Alaminos City sa tourism. Doon na kayo makipag-transact, ganyan. Kasi yung 4,500, included na doon yung vest ninyo. Included na rin doon yung environmental fee ninyo, yung garbage fee, at yung parang entrance fee ninyo. Parang ganun, doon na lahat So, doon na sa 4,500 and then 12 packs, ganyan. And then, siguro kung yun yung kinuha namin, nakita pa namin yung iba't iba. Kasi parang hindi namin nalibot yun doon sa magda-dive kayo. Parang bilog or cave yata na pwede kang mag-dive. Ayan. And ito pa, kung gusto nyo talagang ma-maximize, puntahan ninyo, itry nyo yung mga activities doon. Yun yung hindi namin nagawa. Kasi pagod na po kaming lahat. Kasi nag-stay kami sa isang sa isla na medyo matagal-tagal kami sa bawat isla na pinupuntahan. Hindi pala kung yung target ninyo mag-zipline na kayo, ganyan. Ako nga, hindi lang natuloy kasi yun ang gusto kong gawin. Kasi napakainit yun. At saka ito pa pala, tingnan nyo po yung weather ha. Buti na lang nakita namin yung weather. Okay naman ang weather ng 30 morning, ganyan. Pag mga 2:00 na kasi, medyo pwede na siyang umulan according to the weather forecast. So, inagahan naman namin na masyal. So, natapos na kami, mga 2, eksakto mga 2. Umuwi na rin kami kasi nakakapagod pala. Island hopping. Tapos yung iba na, dinaan-daanan na lang po namin, ganyan. So, kaya kayo, kung balak nyo, iplano nyo na pong mabuti. And then, huwag nyo hayaan na masayang yung oras ninyo. You do all the activities. Yung snorkeling din sana, tsaka diving. Sa snorkeling daw, meron daw, mapipicture pala sa inyo sa loob. Ang worry ko po kasi dun, wala pa nang mapipicturean kasi makikita mo yung mga corals ba? Nasa baba, tsaka mga fish, mga ganyan. So, hindi na namin napuntahan or na-experience. Kaya, sa susunod na lang, ipaplano na lang namin ulit. Yun na yung mga activities na lang gagawin namin. Nang more on, lang kasi kami. More on, nag-stroll lang, ganyan, nag-picture. So, magagastos nyo naman si gasolina. Pag ako, reference nyo Candon, Ilocos Sur to Alaminos. At pumunta pa kami ng Villasis actually. Siya, mga 3 to 4K. Pag sarili ninyong sasakyan. Yun pong kagandahan. Pag sa inyo talaga yung sasakyan, ganyan. And syempre, don't forget dun sa payment ng transient ninyo or sa hotel. So, sa amin kasi is parang mga 6,000 dalawang araw na yun. Dalawang gabi. And so, I don't know, sa iba, mga 5K kasi per night or 4,000 per night. Ganyan. So, yun lang naman yung nagastos namin. At saka, syempre, yung food ninyo. May mga anli-anli din doon. May mga seafoods. So, mag-prepare kayo ng maraming, datong, at saka yung mga damit ninyo. Ayan. And i-plan nyo talaga yung mga activities na gagawin ninyo doon sa isla. Para hindi po masayang yung time po ninyo. Yun lang. And I hope na nag-enjoy kayo sa panonood niyan. At meron din palang nagbibenta doon ng mga shells, mga talaba, tapos mga hipon, ganyan. Pwede nilang lutuin. Yun lang.